Ang hangin sa Tagaytay ay may dalang lamig na hindi pangkaraniwan kahit para sa isang umagang nagsisimula, PA lamang. Para kay Isabela Reyes o Isa, ang bawat bugso ng hangin na tumatama sa kanyang pisngi mula sa nakabukas na bintana ng boss ay tila isang paalala ng kalamigan sa loob ng kanyang puso. Matapos ang ilang linggong paglulunod sa sarili, sa lumbay, pinilit niya ang sarili na bumangon. Ang anunsyo para sa isang kasambahay sa isang pribadong mansyon ay tila isang sagot sa kanyang MGA dalangin, isang pagkakataon na makalayo magsimula muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan ang bawat sulok ay hindi magpapaalala sa kanya ng nawala. Nang bumaba siya sa huling hintuan, isang itim at makintab na sasakyan ang naghihintay sa kanya. Ang trooper, isang matandang lalaki na may seryosong muka, ay hindi nagsalita maliban sa pagtawag sa kanyang pangalan. Ang biyahe patungo sa mansyon ay tahimik. Dinaanan nila ang MGA kalsadang pinalilibutan ng matatayog na puno palayo sa kabihasnan. Hanggang sa huminto sila sa harap ng isang dambuhalang bakal na tarangkahan na tila nagbabantay sa MGA lihim sa loob. Ang Mansyon de Villa ay nakatayo sa tuktok ng isang burol na papaligiran ng malawak at perpektong inalagaang hardin na sa halip na magbigay ng buhay ay nagpapahiwatig ng kalungkutan. Ang istruktura ay isang obra maestra ng lumang arkitektura, matibay ang grande, ngunit walang init. Pagpasok ni Isa sa malaking pinto na gawa sa nakray, ang unang bumungad sa kanya ay katahimikan. Isang katahimikang mabigat at malagkit na tila kayang kapitan at hawakan. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang sa sinag ng araw na nagmumula sa matataas na bintana, ngunit ang liwanag ay tila nilalamon ng MGA anino sa bawat sulok. Ang MGA mamahaling muebles ay nababalutan ng halos hindi makitang alikabok ng kalungkutan. Ikaw si Isabela Reyes, isang boses na matigas at walang emosyon ang pumutol sa katahimikan. Mula sa isang madilim na pasilyo ay lumabas ang isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng uniforme ng isang mayordoma. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang MGA mata ay matalas na sumuri kay Isa mula ulo hanggang paa. Opo, ako po si Isa, magalang na sagot niya. Ako si Lorna. Manang Lorna ang itawag mo sa akin, pakilala ng babae. Ako ang namamahala sa lahat ng bagay dito sa pamamahay. Dito may emga patakaran. Ang una at pinakamahalaga gawin mo ang iyong trabaho ng tahimik. Ang Panginoon ay ayaw ng ingay. Tumango lamang si Isa. Ang Panginoon na tinutukoy ni Manang Lorna ay si Ginoong Mateo de Villa, ang biyudong may-ari ng mansyon. Alam ni Isa ang kwento mula sa ahensya, isang trahedya ang kumitil sa buhay ng asawa nito, 5 taon, na ang nakalipas ilang araw lamang matapos isilang ang kanilang nag-iisang anak. At Isa PA, dagdag ni Manang Lorna, ang kanyang boses ay bumaba na parang isang babala. Huwag mong pakikialaman ng bata. Sundin mo lang ang MGA utos. Bago PA man makasagot si isa-isang panibagong boses ang narinig nila, matinis at puno ng awtoridad. Manang Lorna, sino yan? Siya na ba ang bago? Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, isang babaeng payat at elegante ang bumaba. Nakasuot ito ng mamahaling bestida at alahas. Ang kanyang mukha ay maganda, ngunit may bakas ng pagkamainipin at pagmamataas. Tiningnan niya si Isa na para bang isa itong dumi sa kanyang mamahaling alpombra. Magandang umaga po, bati ni Isa. Hindi siya pinansin ng babae. Sa halip hinarap nito si Manang Lorna. Siguraduhin mong naturuan mo yan ng tama. Ayoko ng isa pang tatanga-tanga dito sa pamamahay. Sapat na ang sakit ng ulo na ibinibigay sa atin. Masusunod po, Senyora Sofia, sagot ni Manang Lorna, yumuko ng bahagya. Si Sofia de Villa
ang kapatid ng yumaong asawa ni Mateo. Malinaw sa kilos niya na itinuturing niyang siya ang reyna ng mansyon. Lumakad ito, palapit kay Isa, inikutan siya at huminto sa kanyang harapan. Isang paalala lang, sabi nito, ang bawat salita ay may diin. Ang posisyon mo dito ay pribilehiyo, hindi karapatan. Isang pagkakamali lang at makikita mo ang sarili mo pabalik sa kung saang lubak ka man nanggaling. Hindi nakakibo si Isa. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ang pakiramdam ng pagiging maliit at walang kapangyarihan. Iginaya siya ni Manang Lorna patungo sa sala. Doon sa unang pagkakataon, nakita ni Isa si Ginoong Mateo at ang anak nitong si Lira. Si Mateo de Villa ay nakaupo sa isang malaking silyon nakatingin sa labas ng bintana. Ang dating makisig na mukha na nakita ni Isa sa MGA larawan sa internet ay ngayoy guhitan ng pagod at pighati. Tila isang anino na lamang siya ng kanyang dating sarili. At sa kanyang tabi, sa isang maliit na upuan, ay si Lira. Ang 5 taong gulang na bata ay parang isang manika. Nakaupo ng tuwid ang MGA kamay ay nasa ibabaw ng kanyang MGA hita. Ang kanyang MGA mata ay nakapako sa kawalan. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, blanko. Tahimik. Masyadong tahimik para sa isang bata. Ginoo, tawag ni Manang Lorna. Narito na po ang bagong tagapag-alaga. Dahan-dahang lumingon si Mateo. Ang kanyang MGA mata ay walang buhay. Tiningnan niya si Isa nang walang interes bago muling ibinalik ang tingin sa labas. Ipaalam mo sa kanya ang MGA dapat gawin, sabi niya sa mahinang boses na tila pagod na pagod. Naramdaman ni Isa ang isang matinding awa para kay Mateo at lalo na para kay Lira. Ang bata ay nabubuhay sa isang mundo ng kadiliman at katahimikan. Iyon ang sinabi sa kanya. Si Lira ay ipinanganak na bulag. Ipinakita ni Manang Lorna kay Isa ang kanyang MGA gawain. Ang unang atas maghanda ng merienda para kay Lira. Habang nasa kusina si Isa, naghahanda ng gatas at tinapay, ang isip niya ay lumilipad. Ang imahe ng batang babae na nakaupo na parang estatwa ay hindi maalis sa kanyang isipan. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganito kalakas na emosyon mula nang mawala ang sarili niyang anak. Dala-dala ang isang metal na tray na may lamang baso ng gatas at isang plato ng tinapay. Maingat siyang naglakad pabalik sa sala. Si Sofia ay wala na naiwan na lamang sina Mateo at Lira sa kanilang sariling tahimik na mundo. Habang papalapit siya, hindi niya napansin ang isang maliit na laruan na nakakalat sa sahig. Natapakan niya ito. Nawalan siya ng balanse. Sa isang iglap, ang tray ay nahulog mula sa kanyang MGA kamay. Isang matunog na kalampag ang umaling-awngaw sa buong mansyon, sinisira ang sagradong katahimikan. Patawad po, mabilis na sabi ni Isa, habang mabilis na pinupulot ang MGA na basag na piraso. Ano ba namang ingay yan, sigaw ni Sofia na muling lumitaw mula sa kung saan. Tanga. Ngunit hindi ang sigaw ni Sofia o ang galit sa mukha ni Manang Lorna ang nakakuha ng atensyon ni Isa. Ito ay si Lira. Sa eksaktong sandali na tumama ang tray sa sahig, ang ulo ng bata ay pumihit. Hindi ito isang simpleng gulat o isang bahagyang kibot. Ang ulo ni Lira ay lumingon nang may perpektong katumpakan patungo sa direksyon kung saan nagmula ang tunog. Eksakto. Mabilis, walang pag-aalinlangan. Ang kanyang MGA mata na sinasabing walang nakikita ay tila nakatutok sa lugar kung saan bumagsak ang tray. Nag-init ang MGA tainga ni Isa sa hiya at takot sa ilalim ng masasamang tingin ni na Sophie at Manang Lorna. Si Mateo ay napabuntong hininga na lamang isang tunog ng karagdagang pagkadismaya. Patawad po, hindi na po mauulit pa ulit-ulit, nasabi ni Isa, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit habang siya'y nakaluhod naglilinis ng kalat, isang kakaibang pag-iisip
Ang biglang pumasok sa kanyang utak, isang binhi ng pagdududa na biglang itinanim sa gitna ng kanyang takot. Ang kilos na yon, ang mabilis at tiyak na pagpihit ng ulo. Hindi yon kilos ng isang batang bulag. Tumingin siya muli kay Lyra, na ngayon ay bumalik na sa dati nitong posisyon blangko at walang kibo na muli. Ngunit nakita ni Isa ang nakita niya. At sa malamig at malungkot na mansyon ng MGA Anino, naramdaman ni Isabela sa kauna-unahang pagkakataon na mayroong isang bagay na mali. Higit pa sa kalungkutang bumabalot sa lugar. Mayroong isang lihim na nagtatago sa plain sight. Ang insidente ng nahulog na tray ay nag-iwan ng latay sa unang araw ni Isa. Ang bawat tingin ni Manang Lorna ay tila isang paalala ng kanyang pagkakamali. At ang bawat pagdaan ni Senyora Sophie ay may kasamang matalas na sulyap na nagsasabing, nagbabantay ako. Natutunan ni Isa na kumilos na parang anino sa loob ng mansyon, mabilis tahimik at halos hindi napapansin. Ngunit habang ang kanyang MGA kamay ay abala sa paglilinis, ang kanyang isip at MGA mata ay abala sa pagmamasid. Ang focus ng kanyang atensyon ay si Lyra. Ang routine ng bata ay hindi nagbabago. Pagkatapos ng almusal, dadalhin siya ni Manang Lorna sa malaking aklatan, isang silid na bihirang gamitin at amoy luma na libro. Doon sa isang partikular na silyon, sa pinakamadilim na sulok ng silid, siya iiwan. Mananatili siyang nakaupo roon ng ilang oras, isang perpektong larawan ng katahimikan habang si Mateo ay nagkukulong sa kanyang opisina. Isang umaga, habang nag-aalis ng alikabok sa MGA libro sa aklatan sinadya ni Isa na iwan ang bahagyang nakabukas, ang makapal at mabigat na kurtinang pelus. Isang sinag ng araw ang tumagos sa siwang at gumuhit ng isang linya ng gintong liwanag sa sahig na kahoy. Si Lyra, na nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto, ay hindi gumalaw. Ngunit napansin ni Isa ang isang bagay na napakaliit na marahil ay imahinasyon niya lamang, isang bahagyang pagkiling ng ulo ng bata. Hindi patungo sa sinag, kundi palayo rito na para bang ito ay isang bagay na bago at hindi pamilyar. Lumipas ang ilang minuto, kinuha ni Isa ang isang florerang pilak mula sa isang mesa at kunwari pinupunasan ito. Dahan-dahan siyang lumakad at inilagay ang florera sa isang lugar kung saan haharangin nito ang sinag ng araw bago ito tumama, malapit sa bata. At doon niya muling nakita. Nang mawala ang liwanag sa sahig ang ulo ni Lyra, ay dahan-dahang gumalaw isang pulgada lamang pabalik sa dati nitong posisyon. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko, ngunit ang maliit na kilos na yon ay sumigaw sa isipan ni Isa. Nakita niya o naramdaman niya, pero may reaksyon. Kinabukasan sa hardin, habang tinutulungan ni Isa ang hardinero sa pag-ayos ng MGA paso, nakita niyang inilabas ni Manang Lorna si Lyra para magpahangin. Muli inilagay siya sa isang silyang nasa lilim ng isang malaking puno ng akasya. Kumuha si Isa ng isang regadera na may lamang tubig at sinimulang diligan ang MJ halaman sa di kalayuan. Sinadya niyang itaas ang regadera ng kaunti na naging dahilan upang ang tilamsik ng tubig ay kumislap na parang MJ diamante sa ilalim ng sikat ng araw. Pinanood niya si Lyra mula sa gilid ng kanyang MGA mata. At tulad ng inaasahan ng MGA mata ng bata na dapat sana'y walang nakikita, ay bahagyang kumurap-kurap habang ang MJ kumikinang napatak ng tubig ay dumadaan sa kanyang linya ng paningin. Ito ay isang reflex, isang natural na reaksyon sa biglaang liwanag. Hoy, anong ginagawa mo? Babasain mo? Ang bata, sigaw ni Manang Lorna mula sa malayo. Patawad po, Manang. Hindi ko sinasadya pa umanhin ni Isa habang mabilis na ibinababa ang regadera. Ngunit sa loob niya isang maliit na apoy ng katiyakan ang nagsimulang mag-alab. Hindi siya nababaliw. Mayroon siyang nakikita.
Ang pagkakataon para sa pinakamalaking pagtatalo ay dumating makalipas ang ilang araw. Inutusan si Isa ni Manang Lorna na linisin ang silid ni Lira. Ang kwarto ay malinis at maayos, ngunit tulad ng ibang bahagi ng bahay ito ay malamig at walang buhay. Ang emga pader ay puti, ang MJ laruan ay nakasalansan ng maayos sa isang baul na halos hindi nabubuksan. Tila isang silid sa museo, hindi silid ng isang bata. Habang nag-aayos ng aparador, nakita ni Isa sa pinakailalim na bahagi ang isang maliit at malambot na bola na kulay matingkad na pula. Marahil ay isang lumang laruan na nakalimutan na. Kinuha niya ito. Ang kulay ay masigla at buhay na buhay, isang malaking kaibahan sa kulimlim na paligid. Si Lira ay nakaupo sa sahig, kinakalikot ang laylayan ng kanyang bestida. Dala ng isang hindi maipaliwanag na udyok, lumapit si Isa. Umupo siya sa sahig, ilang talampakan mula sa bata. Lira, mahinang tawag niya. Tingnan mo, ang ganda ng kulay, di ba pula? Dahan-dahan niyang ipinag-ulong ang bola sa sahig, patungo sa direksyon ni Lira. Hindi niya ito itinapon. Ipinagulong niya ito ng napakabagal at walang tunog. Tumigil ang bola nang dumampi ito sa kamay ng bata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isa ang isang tunay na ekspresyon sa mukha ni Lira. Isang bahagyang pagsalubong ng MGA kilay, pag-usisa. Ang kanyang maliliit na daliri ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng bola, nararamdaman ang lambot nito. Anong ginagawa mo? Ang matinis na boses ni Senyora Sofia ay parang kidlat na gumulat sa kanila. Nakatayo ito sa may pintuan, ang kanyang mukha ay nababalutan ng galit. Pumasok siya sa silid sa mabilis na MGA hakbang. Senyora, nagsimula si Isa, ngunit hindi na niya natapos. Hindi ka binayaran para mag-isip. You are paid to follow orders. Sigaw ni Sofia, ang kanyang MGA mata ay nag-aapoy. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang batang yan? Paano kung isinubo niya yan? Paano kung nasaktan niya ang sarili niya? Isa lang pong bola, senyora. Malambot po. Katwiran ni Isa, nanginginig ang boses. Wala akong pakialam. Hinablot ni Sofia ang bola mula sa kamay ni Lira nang may puwersa na naging dahilan upang bahagyang mapaatras ang bata. Itinapon niya ang bola sa isang sulok. Ang trabaho mo ay maglinis. Hindi ka therapist, hindi ka doktor, at lalong hindi ka ina niya. Ang huling MG salita ay tila isang punyal na tumusok sa puso ni Isa. Umalis ka sa harapan ko, malamig na utos ni Sofia. At kung makita ko ulit na ginugulo mo ang pamangkin ko, sisiguraduhin kong sa kalsada kapupulutin. Nanginginig na tumayo si Isa at mabilis na lumabas ng silid. Nang gabing iyon, habang nagpupunas ng MGA kubyertos sa kusina, nilapitan siya ni Manang Lorna. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit wala ang bagsik ni Sofia. Nakita ko ang nangyari kanina, panimula ng matanda sa mahinang boses. Isa, makinig ka sa akin. Ang batang yan ay may karamdaman. Ang kapayapaan ang tanging lunas na maibibigay natin sa kanya. Ang ginagawa mo, ang pagbibigay ng kung ano-ano, ay panggugulo lamang sa kanyang isipan. Pero Manang, hindi po ba dapat ay ang kaayusan ang kailangan niya, putol ni Manang Lorna? Ang routine, ang katahimikan. Ito ang gusto ng yumaong senyora, ang ina ni Lira. Tahimik, maayos, walang pagbabago. Iyan ang bilin niya. At iyan ang sinusunod namin para sa kapakanan ng bata. Tinitigan siya ni Manang Lorna ng diretso sa mata. Huwag mong sirain ang kaayusan, Isa. Matalino kang babae. Nakikita ko. Huwag mong sayangin ang pagkakataon mo dito dahil sa MGA, ideyang wala namang patutunguhan. Pagkatapos noon ay tinalikuran na siya nito. Naiwan si Isa, nayakap ang sarili sa gitna ng malawak at tahimik na kusina. Ang babala ay malinaw. Sumunod ka o umalis. Ngunit habang nakatayo siya roon, ang naglalaro sa kanyang isipan ay hindi ang galit ni Sofia
o ang babala ni Manang Lorna. Ang naglalaro sa kanyang isipan ay ang imahe ng pagsalubong ng MJ kilay ni Lyra, ang pag-usisa sa kanyang MJ mata, ang dahan-dahang paggapang ng kanyang MJ daliri sa isang bagay na bago isang bagay na may kulay. Isang bagay na ayon sa lahat ay hindi niya dapat nakikita. At sa sandaling iyon nagdesisyon si Isa, hindi siya aalis at hindi siya titigil. Magiging mas maingat siya pero hindi siya susuko. Dahil sa isang bahay na puno ng MJ taong tumitingin ngunit hindi nakakakita, pakiramdam niya ay siya lamang ang tanging may bukas na MGA mata. Lumipas ang MGA araw na tila isang laro ng pusa at daga. Si Isa ay naging mas maingat ngunit mas determinado. Ang bawat maliit na reaksyon ni Lyra, ang bahagyang pagkurap sa kislap ng kubyertos, ang pagkiling ng ulo kapag may aninong gumalaw, ay parang MGA piraso ng isang palaisipan na siya lamang ang nakakakita. Ang MGA babala ni na Sofia at Manang Lorna ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit mas malakas ang tinig sa kanyang puso. Isang tinig na nagpapaalala sa kanya ng sarili niyang nawalang anak. Para sa sarili kong anak na hindi ko na naipaglaban at para sa batang ito na tila walang gustong lumaban para sa kanya. Ang desisyon ay nabuo sa kanyang isipan, isang gabing malalim at tahimik. Ang buong mansyon ay natutulog na. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng hangin sa labas at ang mahinang tunog ng isang lumang orasan sa pasilyo. Tiyak na si Mateo ay nasa kanyang opisina, nilulunod ang sarili sa trabaho o sa alak. Tiyak na si Sofia ay nasa kanyang silid abala sa kanyang karangyaan. At si Manang Lorna ay nagpapahinga na. Ito na ang pagkakataon. Dala ang puso na kumakabog nang malakas sa kanyang dibdib, dahan-dahang pinihit ni Isa ang seradura ng silid ni Lyra. Pumasok siya nang walang ingay. Ang silid ay madilim, maliban sa manipis na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Nakita niya ang maliit na anyo ni Lyra na mahimbing na natutulog sa kanyang kama, yakap ang isang luma at kupas ng teddy bear. Sa isang saglit nag-alinlangan si Isa. Ang kanyang gagawin ay isang malaking paglabag sa tiwala at sa MGA patakaran ng bahay. Ngunit nang titigan niya ang payapang mukha ng bata, nakita niya hindi lang si Lyra kundi ang lahat ng batang walang kalaban-laban. Humugot siya ng malalim na hininga. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang MGA kamay habang binubuksan niya ito. Sa halip na i-on ang flashlight, binuksan niya muna ang screen sa pinakamaliwanag nitong setting. Dahan-dahan itinaas niya ito at itinutok ang liwanag sa direksyon ng natutulog na bata. Walang nangyari. Mali ako. Imahinasyon ko lang ang lahat, sabi niya sa sarili, at isang alon ng pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko. May isang huling paraan, isang bagay na mas tiyak, isang bagay na hindi maikakaila. Muli niyang pinakalma ang sarili. Ipinikit niya ang kanyang MGA mata at sa dilim ng kanyang isipan ay nakita niya ang mukha ng kanyang anghel. Humingi siya ng lakas. Pagkatapos iminulat niya ang kanyang MGA mata, puno ng panibagong determinasyon. Sa screen ng cellphone pinindot niya ang icon ng flashlight. Isang matalas at puting-puting sinag ng liwanag ang biglang humati sa kadiliman ng silid. Ito ay direkta, walang paligoy-ligoy, at mas maliwanag kaysa sa sinag ng buwan. Maingat, na halos hindi humihinga, itinutok niya ang sinag sa tapat ng mukha ni Lyra, sa ibabaw lamang ng MGA mata nito. Sa unang segundo, wala pa aring nangyari. Ngunit sa ikalawa, ang MGA talukap ng mata ni Lyra ay kumibot-kibot isang mabilis at hindi mapigilang reaksyon. Gumalaw ang bata. Sa kanyang pagkakatulog, isang maliit na ungol ang kumawala sa kanyang MGA labi. Nabitawan ni Isa ang hiningang hindi niya namalayang pinipigil niya. Nakita ko. Totoo iyon. Muli niyang iginalaw ang sinag dahan-dahan patawid sa mukha ng bata. At doon sa ilalim ng nakapikit,
na MGA mata, ang MJ eyeball ni Lyra ay gumalaw sinusundan ng pinagmumulan ng liwanag. Napasinghap si Isa, tinakpan ang sariling bibig upang pigilin ang anumang tunog. Nangingilid na ang kanyang MGA luha. Tama siya. Sa buong panahong ito, tama siya. At pagkatapos isang bagay na higit PA sa kanyang inaasahan ang nangyari. Isang bagay na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang MJ labi ni Lyra ay bahagyang bumuka. Mula rito ay lumabas ang isang salita, mahina, na parang isang bulong mula sa isang panaginip ngunit sapat na para marinig sa nakabibinging katahimikan ng silid. Liwanag! Napatigil ang pagtibok ng puso ni Isa. Ang bata ay nagsalita. At alam niya kung ano ang kanyang nakikita. Ngunit hindi PA ito tapos. Muling gumalaw ang MJ labi ng bata at ang sumunod na salita ay tila isang punyal na tumusok at sabay na naghilom sa puso ni Isa. Nanay. Sa salitang iyon gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Isa sa paligid ng kanyang puso. Ang luha na kanina, PA niya pinipigilan, ay bumuhos na parang isang sirang dam. Hindi dahil sa awa para kay Lyra, kundi dahil sa isang matinding koneksyon, isang ina na nakarinig sa tawag ng isang anak. Sa saglit na yon, nakalimutan ni Isa kung nasaan siya. Ang tanging nakikita niya ay ang batang ito na sa gitna ng kanyang sapilitang kadiliman ay naghahanap ng liwanag at ng kanyang ina. Anong kababalaghan ang ginagawa mo rito sa dilim? Ang boses ay parang isang latigong humampas sa hangin. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Si Senyora Sofia. Nakatayo ito roon, ang kanyang mukha ay isang maskara ng gulat at matinding galit. Ang kanyang MGA mata ay nanlilisik habang nakikita ang eksena. Sa harap niya si Isa, nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang pamangkin. May hawak na cellphone na parang isang sandata. Ang liwanag nito ay nakatutok sa bata. Si Senyora. Nauutal na, sabi ni Isa, mabilis na pinatay ang flashlight at itinago ang cellphone sa kanyang likuran. Ginigising ko lang po sana siya para... Sinungaling. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Pumasok siya sa silid na parang isang bagyo. Nakita ko, anong ginagawa mo sa kanya? Nilalason mo ang isip niya. Ginagamitan mo siya ng kung anong pangkukulam. Hindi po, Senyora. Nakakita po siya. Nagsalita siya, desperadong katwiran ni Isa ang kanyang MGA luha. Ngayon ay halo-halo na ng takot at pagtatangka na ipaliwanag ang milagro. Ngunit si Sofia ay hindi nakikinig. Para sa kanya, ang nakikita niya ay isang katulong na lumalabag sa pinakasagradong utos, isang hamak na estranghero na nagsasagawa ng kung anong eksperimento sa kanyang mahinang pamangkin. Ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan. Sa isang mabilis na kilos, itinaas niya ang kanyang kamay. Pakak, isang malutong at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Isa. Ang sakit ay matalas at ang lakas nito ay sapat na para mapaatras siya at mawalan ng balanse. Bumagsak siya sa sahigang kanyang pisngi ay nag-iinit at kumikirot. Ang tunog ng sampal ay tila mas malakas, PA, kaysa sa kalampag ng tray noong unang araw. Walang hiya ka, dinuro siya ni Sofia, nanginginig sa galit. Hayop ka. Paano mo nagawang guluhin ang isang batang walang kalaban-laban? Lumuhod si Sofia at hinablot ang braso ni Isa. Nang mahigpit ang kanyang MGA, kuko ay bumaon sa balat nito. Sino ka sa akala mo? Sa tingin mo ba ay papayagan kitang sirain ang pamilyang ito dahil sa iyong MJ kahibangan? Totoo po ang sinasabi ko. Humihikbing pakiusap ni Isa, ngunit ang kanyang MJ salita ay nalunod sa galit ni Sofia. Manahimik ka. Kinaladkad siya ni Sofia palabas ng silid. Demonyo ka. Pinalayas ka na siguro sa impyerno, kaya dito ka nang gugulo. Lalabas ka sa pamamahay na ito ngayon din. Ang sigawan ay gumising sa buong mansyon.
Ang ilaw sa pasilyo ay biglang bumukas. Si Manang Lorna na nakasuot ng roba ay lumabas mula sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Kasunod niya ang dalawa pang katulong. At sa dulo ng pasilyo bumukas ang pinto ng opisina ni Mateo de Villa. Lumabas siya, ang kanyang mukha ay lukot sa pagkalito, na agad napalitan ng galit nang makita niya ang eksena si Sofia na galit na kinakaladkad si Isa, na umiiyak sa sahig, habang si Lira sa loob ng silid ay nagsimula ng humikbi dahil sa ingay. Nakatayo si Mateo roon ang hari ng isang kahariang gumuho, na pipilitang harapin ang isang kaguluhan na hindi niya maintindihan sa pagitan ng isang kapatid na nag-aapoy sa galit at isang katulong na may hawak na isang katotohanang napaka-imposibleng paniwalaan. Ang pasilyo ng Mansion de Villa ay naging isang entablado ng paghuhusga. Nakaluhod si Isa, sa malamig na sahig na marmol ang kanyang pisngi ay nag-aalab sa sakit at kahihiyan. Ang MGA luha ay nagpapalabo sa kanyang paningin, ginagawang MGA. Naglalakihang anino, ang MGA nakatayo, sa kanyang paligid si Sofia na ang mukha ay kontrabida sa galit. Si Manang Lorna na ang ekspresyon ay halo-halong pagkagulat at pagkadismaya. At ngayon, si Ginoong Mateo ang amo ng lahat, na nakatayo na parang isang hukom, na hindi PA naglalabas ng kanyang sentensya. Mateo, nakita mo ba? Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Ang babaeng ito ay baliw. Pinasok niya ang silid ni Lira sa gitna ng gabi at tinutukan ng ilaw. Diyos lang ang nakakaalam kung anong masamang balak niya sa bata. Humarap si Mateo kay Isa. Ang kanyang MGA mata ay madilim at puno ng pagkalito na mabilis naging galit. Sa loob ng 5 taon, ang kanyang buhay ay umikot sa isang katotohanang masakit tanggapin. Ang kanyang anak ay bulag at hindi nagagaling PA. Ito ang sinabi ng MJ doktor, ito ang kanyang pinaniwalaan, at ito ang pundasyon ng kanilang malungkot na mundo. At ngayon ang babaeng ito, isang estranghero, ay ginugulo ang pundasyong yon. Anong kalokohan ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa at may bigat. Awtoridad. Magpaliwanag ka, Isa, Ginoo. Nagsimula si Isa, ang bawat salita ay nabibiyak ng kanyang MJ hikbi. Hindi ko po siya sinasaktan. Nagsalita po siya. Nakakita siya ng liwanag. Tinawag niya po ang kasungalingan putol ni Sofia. Huwag kang maniwala sa kanya, Mateo. Isa siyang panganib sa batang iyan. Kailangan na siyang paalisin ngayon din. Ang MGA salita ay nagbanggaan sa hangin. Ang MGA akusasyon ni Sofia, ang desperadong pagtatanggol ni Isa. Si Mateo ay nasa gitna, pinipilit na pumili. At sa sandaling iyon, mas madaling paniwalaan ang kapatid ng kanyang yumaong asawa kaysa sa isang katulong na halos hindi PA niya kilala. Ngunit bago PA man siya makapagsalita, isang tunog mula sa silid ni Lira ang pumutol sa tensyon. Isang mahinang hikbi. Lahat sila ay napalingon sa nakabukas na pinto. Doon nakatayo si Lira. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila siyang umiyak nang may ganitong kalakas na emosyon. Hindi ito ang dati niyang tahimik na pagluha. Ito ay isang tunog ng tunay na pagkatakot at pagkalito. Lira, anak, bumalik ka sa loob. Mahinang sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay biglang lumambot. Ngunit hindi nakinig ang bata. Ang kanyang MGA mata na laging nakapako sa kawalan ay tila may hinahanap sa gitna ng kaguluhan. At pagkatapos sa isang iglap na nagpatigil sa paghinga ng lahat, gumalaw siya. Hindi ito isang simpleng paghakbang. Si Lira na halos hindi gumagalaw, nang mag-isa na laging kailangang akayin ay nagsimulang tumakbo. Ang kanyang MGA hakbang ay hindi sigurado, medyo padapa-dapa PA, ngunit meron itong direksyon, meron itong layunin. Napasinghap si Manang Lorna na patakip sa kanyang bibig.
Si Sofia ay natigilan ng kanyang galit ay napalitan ng purong pagkabigla. At si Mateo ay parang isang estatwa, ang kanyang MGA mata ay nanlalaki habang pinapanood ang isang milagrong hindi niya kailanman inasahan. Ang kanyang anak ay tumatakbo. At ang destinasyon ng kanyang pagtakbo ang lalong yumanig sa kanilang lahat. Hindi siya tumakbo patungo sa kanyang ama. Hindi siya tumakbo patungo sa kanyang tiyahin na nag-aalaga sa kanya. Tumakbo siya diretso kay Isa na nakaluhod PA rin sa sahig. Sa huling 2 hakbang halos matumba si Lyra, ngunit naabot niya ang kanyang sadya. Ipinulupot niya ang kanyang maliliit na braso sa leeg ni Isa, isinubsob ang kanyang umiiyak na muka sa balikat nito at kumapit ng napakahigpit na para bang si Isa ang kanyang tanging kanlungan sa gitna ng bagyo. 1 kilos ng pagprotekta, 1 kilos ng pagpili. Ang buong mundo ay huminto para kay Mateo. Ang lahat ng ingay ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak na yumayakap sa babaeng ilang segundo lang ang nakalipas ay handa na niyang itaboy. Ang kilos na yon mas malakas kaysa sa anumang salita, mas kapani-paniwala kaysa sa anumang ebidensya ay sumira sa pader ng 5 taong pagtanggap at kawalan ng pag-asa. Lahat kayo nagsalita. Si Mateo, ang kanyang boses ngayon ay kalmado ngunit may bakal na diin. Labas. Pero Mateo, hindi mo ba nakikita? Protesta ni Sofia. Sinabi kong labas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, isang utos na hindi matitinag. Manang Lorna, iwanan niyo kami. Walang nagawa si Sofia, kundi sumunod naglalakad palayo na may nanggigigil na tingin. Sumunod si Manang Lorna at ang iba, PA, isinara ang kanilang MGA pinto. Ang pasilyo ay muling binalot ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng tanong. Naiwan silang 3, si Mateo na nakatayo na, tila dayuhan, sa sariling pamamahay, si Isa na nakaluhod PA rin at hindi makagalaw sa pagkabigla, at si Lyra na mahigpit pa ring nakayakap sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Inilahad niya ang kanyang kamay, hindi kay Lyra kundi kay Isa. Tumayo ka, sabi niya. Tinanggap ni Isa ang kanyang kamay at dahan-dahang tumayo habang si Lyra ay nanatiling nakakapit sa kanyang baywang. Hinarap siya ni Mateo, ang kanyang MGA mata ay hindi nagalit, kundi puno ng paghahanap. Sabihin mo sa akin ang lahat, utos niya, mula sa simula. At gusto kong marinig ang katotohanan. Nanginginig pa rin, ikinuwento ni Isa ang lahat. Ang pagpihit ng ulo ni Lyra sa kalampag ng tray, ang reaksyon sa sinag ng araw sa aklatan, ang pagkurap sa tilamsik ng tubig, ang pag-usisa sa pulang bola, at ang pinakahuli ang nangyari kanina lang sa silid, ang pagkibot ng MGA talukap, ang pagsunod ng MGA eyeball, at ang 2 salitang binulong nito sa gitna ng pagkakatulog-liwanag. Nanay. Nakikinig si Mateo sa bawat salita, ang kanyang muka ay isang blangkong papel. Hindi niya ito tinatanggihan, ngunit hindi rin niya ito tinatanggap. Siya ay isang taong nabuhay sa lohika at katotohanan ng siyensya. Ngunit ang katotohanan ng kilos ng kanyang anak ay nasa harap niya mismo. Ang gamot sa mata, Ginoo, sabi ni Isa, naglakas loob na. Si Manang Lorna ang nagpapatak nito araw-araw. Baka po yon. Napatingin si Mateo kay Lyra na ngayon ay huminahon na, ngunit ayaw piiring bumitaw kay Isa. Ang gamot na inireseta ni Dr. Vargas mula PA noong sanggol si Lyra. Ang gamot na sinabing poprotekta sa kanyang MGA mata mula sa iritasyon. Isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Isang desisyon sa gitna ng dilim at pag-aalinlangan. Maaring isang malaking pagkakamali o maaaring ito ang unang hakbang patungo sa liwanag. Tumingin siya muli kay Isa. Nakita niya ang sinseridad sa MGA mata nitong basang-basa, PA rin ng luha.
Nakita niya ang sugat sa pisngi nito na kagagawan ng kanyang pamilya. Sige, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay halos isang bulong. 3 araw. Simula bukas, walang magpapatak ng gamot sa mata ni Lyra. Walang sinuman. Huminga ng maluwag si Isa. Titingnan natin pagpapatuloy ni Mateo ang kanyang tingin ay matalas. Oobserbahan natin siya, ngunit sa oras na makikita kong lalo siyang nahihirapan o nasasaktan tapos ang usapang ito. Maliwanag, Opo Ginoo. Maliwanag po sagot ni Isa, isang maliit na ngiti ng pasasalamat, ang sumilay sa kanyang MGA labi. Tumango si Mateo at pagkatapos ay tinalikuran na sila, bumalik sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Naiwan si Isa sa pasilyo yakap-yakap ang bata. Isang marupok at lihim na kasunduan ang nabuo. Isang desisyon na ginawa sa dilim na may dalang pangako ng isang posibleng bukas na puno ng liwanag. Ang umaga, pagkatapos ng gabing iyon, ay sumikat na may dalang bigat at tensyon. Sa hapagkainan ng katahimikan ay halos masakit sa tainga. Si Sofia ay hindi tumitingin kay Isa, ngunit ang kanyang bawat kilos ang marahas na paglalagay ng kubyertos ang mariing pag-inom sa kanyang tasa ay isang sigaw ng hindi masabing galit. Si Mateo ay tahimik, ang kanyang MGA mata ay nakapako sa kanyang plato, ngunit malinaw na ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Dumating ang sandaling kinakatakutan at inaabangan ni Isa. Matapos ang almusal, gaya ng dati kinuha ni Manang Lorna, ang maliit na bote ng gamot sa mata mula sa kabinet at lumapit kay Lyra. Ang kilos ay automatiko, isang ritual na isinagawa ng libu-libong beses na. Manang nagsimula si Isa sa mahinang boses ngunit naunahan siya. Huwag, Manang Lorna. Ang boses ni Mateo ay kalmado ngunit matatag. Lahat ay napatingin sa kanya. Si Manang Lorna ay natigilan ng kanyang kamay na may hawak na dropper ay nanigas sa hangin. Si Sofia ay napatingin kay Mateo, ang kanyang MGA mata ay nanlilisik sa hindi makapaniwalang pagkasuklam. Pero Ginoo, ito po ang bilin ni Dr. Vargas, sabi ni Manang Lorna nalilito. Alam ko kung ano ang bilin niya, sagot ni Mateo, hindi inaalis ang tingin sa matanda. At sinasabi ko sa iyo ngayon na itigil mo na yan. Ako ang masusunod sa bahay na ito. Ang utos ay pinal. Walang nagawa si Manang Lorna, kundi dahan-dahang ibaba ang gamot at ilagay ito pabalik sa kabinet. Si Sofia ay tumayo nang padabog at umalis sa silid. Ang kanyang MGA takong ay umalingaw-ngaw sa sahig na marmol na parang MGA putok ng baril. Ang unang araw ng kanilang 3 araw na pagsubok ay opisyal na nagsimula. Sa unang araw halos walang nagbago. Si Lyra ay nanatiling tahimik at malayo. Ngunit napansin ni Isa habang siya ay naglilinis sa sala na ang bata na karaniwang nakaupo na hindi gumagalaw ay bahagyang iginalaw ang ulo ng dumaan ang isang katulong na may dalang isang malaking florera ng MGA sariwang bulaklak na yellow bells. Ang matingkad na dilaw na kulay ay tila nahagip ng gilid ng kanyang paningin. Ito ay isang kilos na napakaliit na kung hindi mo tititigan ay hindi mo mapapansin. Ngunit nakita ito ni Isa. Nakita rin ito ni Mateo mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang opisina. Ngunit para sa kanya, ito'y isang pagkakataon lamang. Isang pag-aalinlangan ang nanatili sa kanyang puso. Kinabukasan ng 2 araw nagpasya si Isa na dalhin si Lyra sa hardin. Ang sikat ng araw ay hindi masyadong matindi at ang hangin ay presko. Umupo sila sa isang bangko sa ilalim ng isang puno. Si Mateo ay sumunod, nagkunwaring nagbabasa ng dyaryo sa di kalayuan. Mula sa bintana ng 2 palapag, alam ni Isa na si Sofia ay nagmamasid na parang isang lawin. Inilabas ni Isa mula sa kanyang bulsa ang isang bagay na simple, ngunit pinili niya ng mabuti isang set ng maliliit at makukulay na laso na sutla isang bughaw, isang pula at isang luntian. Hindi niya ito ibinigay kay Lyra.
Sa halip hinayaan niyang laruin ng hangin ang MGA ito sa kanyang palad. Ang bughaw na laso na kasing kulay ng kalangitan ay dahan-dahang lumipad at dumapos sa braso ni Lyra. Noong una walang reaksyon ng bata. Ngunit pagkatapos isang bagay ang nangyari. Ang MGA daliri ni Lyra na laging nakakuyom ng bahagya ay dahan-dahang bumukas. Ang kanyang kamay ay gumapang nanginginig PA patungo sa laso. Nahawakan niya ito. Ang kanyang MGA daliri ay marahang pinisil ang malambot at makinis na tela. At pagkatapos, isang milagro. Isang emosyon ang gumuhit sa blangkong mukha ni Lyra. Ang kanyang MGA kilay ay bahagyang tumaas sa pagtataka. At ang kanyang MGA labi na laging isang tuwid na linya ng kalungkutan ay dahan-dahang umangat sa MGA gilid. Isang ngiti. Hindi ito malapad, hindi ito malakas, ngunit ito ay totoo. Isang maliit mahiyain na totoong ngatong ngiti. Ang unang tunay na ngiti na nakita ni Aiza sa mukha ng bata. Sa di kalayuan bumagsak ang dyaryo mula sa MGA kamay ni Mateo. Napanganga siya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang pag-aalinlangan sa kanyang MGA mata ay natunaw at napalitan ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan pag-asa. Napatingin siya kay Isa. Ang kanilang MGA mata ay nagtagpo. Sa MGA mata ni Isa, nakita niya ang luhang nagbabadyang tumulo. Kaluha ng tagumpay at saya. Sa MGA mata ni Mateo, nakita ni Isa ang pasasalamat. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng sikat ng araw, isang hindi nakikitang tulay ang nabuo sa pagitan nila. Walang salitang binitawan, ngunit nagkaintindihan sila. Ang kanilang lihim na kasunduan ay hindi na lamang isang pagsubok. Ito na ngayon ay isang ibinahaging katotohanan. Mula sa bintana, sa itaas nakita lahat ni Sofia. Nakita niya ang paghawak ni Lyra sa laso. Nakita niya ang ngiti. At higit sa lahat nakita niya ang pagtitinginan ni Mateo at Isa. Para sa kanya, hindi ito isang milagro. Ito ay isang panlilinlang, isang palabas na isinagawa ng isang tusong katulong para makuha ang loob ng kanyang bayaw. Ang kanyang pagdududa ay naging isang malamig at matigas na galit. Ang ahas na yan, bulong niya sa sarili. Hindi siya nagtagumpay sa pagpapaalis sa kanya. Kailangan kong gumawa ng mas mabigat na paraan. Hindi niya alam kung paano, pero sa sandaling iyon nanumpa siya. Nagagawin niya ang lahat para sirain si Isa at ibalik ang kaayusan sa Mansyon de Villa. Sa hardin, hindi PA rin binibitawan ni Lyra ang bughaw na laso. Niyakap ito ni Isa ng mahigpit. Nakita mo anak, bulong niya na para bang sarili niyang anak ang kausap. Nakita mo ang kulay. Ito PA lang ang simula. Ang hangin ay umihip muli, dala ang halimuyak ng MGA bulaklak. Sa unang pagkakataon, ang hangin sa mansyon ay hindi na nagmistulang malamig para kay Isa. Ito ay nagmistulang isang bulong ng pag-asa. Ngunit hindi niya alam na sa pag-ihip ng hangin na yon, nagsisimula na ring mabuo ang isang bagong bagyo. Ang ngiti ni Lyra sa hardin ay naging isang turning point. Hindi na ito maikakaila ni Mateo. Ang pag-asa na dati isang maliit na titis lamang ay naging isang maliit na apoy na nagsimulang magbigay init sa nanlalamig na mansyon. Ang 3 araw na pagsubok ay naging 1 linggo at pagkatapos ay 2 na, walang bumabanggit tungkol sa gamot sa mata. Sa bawat araw na lumilipas, mas maraming maliliit na himala ang nagaganap. Nagsimula ng sundan ni Lyra ng tingin ang MGA ibon na lumilipad sa labas ng bintana. Minsan habang naglalakad sila ni Isa sa pasilyo, itinuro niya ang isang malaking painting, sa dingding isang tanawin ng karagatan at bumulong dagat. Ang kanyang boses ay mahina at halos hindi ginagamit, ngunit ang salita ay malinaw. Ang pagbabago kay Lyra ay nagdulot ng pagbabago kay Mateo. Ang lalaking laging nakakulong sa kanyang opisina ay nagsimula ng lumabas. Minsan sumasama na siya kina Isa at Lyra sa hardin, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang MGA tingin kay Isa
ay hindi na tingin ng isang amo sa isang katulong. Ito ay tingin ng paggalang paghanga at isang bagay na mas malalim, PA. Ngunit habang namumukadkad ang pag-asa sa isang sulok ng mansyon, ang laso ng inggit at galit ay kumakalat naman sa isa, PA. Para kay Sofia, ang bawat ngiti ni Lyra, bawat salitang binibigkas nito at bawat sandali ng pagiging malapit ni na Mateo at isa ay parang MJ karayom na tumutusok sa kanya. Pakiramdam niya ay inaagaw sa kanya ang kontrol sa pamamahay ang impluensya niya kay Mateo at ang kapangyarihang matagal na niyang ninamnam. Si isa sa kanyang paningin ay isang ahas na dahan-dahang nililingkis ang pamilya. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda si isa, sa kusina, pumasok si Sofia. Ang kanyang MGA mata ay matatalim at ang kanyang MGA labi ay isang manipis na linya. Mukhang nagiging kampante ka na masyado sa pamamahay na ito. Sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay malamig. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, Senyora Magalang, na sagot ni Isa, hindi tumitingin. Trabaho mo ba na landiin ang bayaw ko, akusa ni Sofia? Sa tingin mo ba, hindi ko nakikita? Bawat ngiti, bawat tingin. Huwag kang magkakamali, Isa. Kilala ko ang MGA katulad mo. Ginagamit mo ang isang batang may kapansanan para makuha ang gusto mo. Nagkakamali po kayo, mariing sagot ni Isa. Sa wakas ay tiningnan si Sofia. Mahal ko po si Lyra at ang pagbuti niya ang tanging mahalaga sa akin. Pagbuti o palabas, humalakak si Sofia ng mapakla. Isang malaking palabas para makuha ang simpatya at pera ni Mateo. Pero hindi ako tulad niya na nagpapabulag-bulagan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok sa kusina ang dalawa pang katulong. Nagkunwaring may kukunin ngunit malinaw na gustong makinig. Ito ang pagkakataong hinahanap ni Sofia. Lumapit siya sa mesa kung saan nakapatong ang isang pitsel ng malamig na tubig. Kinuha niya ito at isang baso. Ngunit sa halip na uminom, dinala niya ito sa harapan ni Isa. Siguro kailangan mong palamigin ang ulo mo, sabi niya. Ang kanyang MGA mata ay nag-aapoy. At sa harap ng MGA na kangangang katulong, ibinuhos niya ang buong baso ng malamig na tubig sa ulo ni Isa. Tumulo ang tubig sa buhok at mukha ni Isa bumasa sa kanyang uniforme. Naramdaman niya ang malamig na hapdi sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang kahihiyang idinulot nito. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, nanginginig, hindi makapaniwala sa ginawa ni Sofia. Tandaan mo kung saan ka lulugar, sabi ni Sofia. Ibinagsak ang baso sa lababo at nagmarcha palabas ng kusina. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Isa. Ang ginawa ni Sofia ay isang deklarasyon ng giyera. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo siyang naging determinado. Ang susi sa lahat ng ito, alam niya, ay ang misteryosong gamot sa mata. Kailangan niyang malaman kung ano ang laman nito. Kinaumagahan, habang si Sofia ay umalis para sa kanyang lingguhang pamimili at si Mateo ay nasa isang mahalagang tawag sa telepono, nagkaroon ng pagkakataon si Isa. Pumasok siya sa silid-aralan kung saan nakatago ang cabinet ng MGA gamot. Nanginginig ang kanyang MGA kamay habang binubuksan niya ito. Nandoon PA rin ang bote, hindi nagagalaw. Pero hindi lang iyon. Sa likod ng ibang MGA gamot, nakita niya ang isang kahon. Sa loob nito ay MGA luma at naubos ng bote ng parehong gamot sa mata. Kumuha siya ng isa sa MGA ito, isang maliit na bote na may kaunti pang natitirang likido sa ilalim. Maingat niya itong ibinalot sa isang malinis na panyo at itinago sa kanyang bulsa. Kinailangan niyang gumawa ng dahilan. Nagpaalam siya kay Manang Lorna na masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang pumunta sa isang botika sa bayan. Bagamat nagdududa, pinayagan siya nito. Hindi sa botika ang kanyang sadya. Ang kanyang pupuntahan ay isang luma at maliit na klinika. Sa kabilang bayan ang klinika ng kanyang pinsan na si Ana, isang medical technologist. Si Ana ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya. Pagdating niya sa klinika, nanginginig niyang ipinakita kay Ana ang bote.
Ana, pakiusap, kailangan kong malaman kung ano ito. Sabi niya ikinuwento ang lahat ng mabilisan. Hindi ito para sa akin, para ito sa isang bata. May kutob akong ito, ang dahilan kung bakit. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Tiningnan ni Ana ang bote, pagkatapos ay ang desperadong mukha ni Isa. Hindi ako makakapangako, Isa. Maliit lang ang laboratorio namin dito, sabi ni Ana. Pero susubukan ko. Tatawagan kita. Bumalik si Isa sa mansyon na may dalang mabigat na puso. Ginawa na niya ang isang hakbang na walang atrasan. Hapon na nang bumalik siya. Pagpasok niya sa sala, isang eksena ang bumungad sa kanya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakita niya si Mateo na nakaluhod sa sahig. Sa harap niya ay si Lyra. At sa MGA kamay ni Mateo ay isang libro ng MGA bata na may malalaki at makukulay na larawan. At ito, marahan na sabi ni Mateo, ititnuro ang isang larawan ay isang paru-paro. Tingnan mo ang MGA pakpak niya, anak. Kulay asul. Si Lyra na nakaupo sa harap niya ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang larawan. Asul bulong niya. Sa sandaling iyon, pumasok si Sofia, dala ang kanyang MGA pinamili. Natigilan siya sa pintuan. Nakita niya ang eksena at ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Mateo, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng yelo. Anong ginagawa mo? Tumingala si Mateo, ang kanyang MGA mata ay may kislap na matagal nang nawala. Tinuturuan ko ang anak ko na makakita. Sofia, sagot niya. Ang MGA salitang yon ay isang sampal para kay Sofia, mas malakas PA sa sampal na ibinigay niya kay Isa. At sa gitna ng lahat tumayo si Isa sa isang sulok hindi napapansin. Sa isang banda, nakaramdam siya ng matinding saya sa kanyang nakikita. Sa kabilang banda, naramdaman niya ang bigat ng boteng ipinadala niya para suriin. Alam niya na ang sagot na darating mula kay Ana ay maaaring maging kasing ganda ng eksenang ito o maaaring ito ang maging simula ng isang bangungot na mas malala PA sa kanilang inaakala. Ang katotohanan ay malapit nang lumabas at hindi niya alam kung handa na ba silang lahat para dito. 2 araw ang lumipas na parang isang panaginip na may kasamang bangungot. Ang MGA, sandali ni na Mateo at Lyra, na puno ng MGA bagong tuklas na kulay at hugis, ay nagmistulang MGA isla ng liwanag sa gitna ng karagatan ng tensyon. Si Sofia ay halos hindi na nagsasalita, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa kanyang MGA sigaw. Bawat sulyap niya kay Isa ay isang pangako ng paghihiganti. Si Isa naman ay nabubuhay sa pag-aantay. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatindig sa kanyang MGA balahibo. Ang maliit na bote na ipinadala niya kay Ana ay tila isang bombang nag-aantay na sumabog. Ang pagsabog ay nangyari isang hapon ng Biyernes. Umuulan sa labas at ang tunog ng MGA patak sa bubong ay nagdagdag sa bigat ng atmosfera sa loob ng mansyon. Nag-iisa si Isa sa kusina, nagpapakulo ng tubig nang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Isang hindi pamilyar na numero. Hello, sagot niya, nanginginig ang boses. Isa si Ana ito. Huwag kang magsalita. Makinig ka lang, sabi ng boses sa kabilang linya, apurado at halatang ninenerbiyos. Nasa labas ako ng tarangkahan ninyo. Kailangan kitang makausap. Ngayon na. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Napatigil ang paghinga ni Isa. Sige, bulong niya at mabilis na ibinaba ang tawag. Gumawa siya ng dahilan kay Manang Lorna na may kailangan siyang kunin sa hardin. Dala ang isang payong, mabilis siyang naglakad sa basang damuhan patungo sa tarangkahan sa likod ng mansyon, isang daanan na bihirang gamitin. Doon sa ilalim ng ulan, nakita niya si Ana na nakatayo sa tabi ng isang luma. At puting kotse ang mukha nito ay seryoso at balisa. Anong nalaman mo, tanong ni Isa, hindi na makapaghintay. Isa mas malala PA ito
Sa inaakala natin, sabi ni Ana, inabutan siya ng isang brown envelope. Hindi ko ito ginawa sa klinika. Masyadong komplikado. Dinala ko sa isang kaibigan sa Maynila na may mas magandang kagamitan. Binuksan ni Isa ang envelope. Sa loob ay may ilang papel na puno ng MGA technical na salita at numero. Hindi ko ito maintindihan, Ana. Anong ibig sasabihin nito? Huminga ng malalim si Ana. Ang gamot na yan ay naglalaman ng isang kemikal na tinatawag na cyclopentolato. Pero ang konsentrasyon, 10 beses itong mas mataas sa normal na dosis. Ginagamit ang cyclopentolato para pansamantalang palakihin ang pupil ng mata para sa MGA examination. Pero sa ganito kataas na dosis at kung ginagamit araw-araw lalo na sa isang bata. Ano, Ana? Anong ginagawa nito? Pilit ni Isa. Pinaparalisa nito ang kakayahan ng mata na mag-focus, nilalabo nito ang paningin. At higit sa lahat ginagawa nitong sobrang sensitibo ang MGA mata sa liwanag. Kaya ang natural na reaksyon ng bata ay ang umiwas dito. Paliwanag ni Ana ang kanyang MGA mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ito gamot, Isa. Sa matagalang paggamit ito ay isang paraan para epektibong bulagin ang isang tao na mayroon namang kakayahang makakita. Ang bawat salita ni Ana ay parang isang suntok sa sikmura ni Isa. Ang kanyang MG ay hinala na dati parang MG anino lamang ay ngayon nagkaroon ng isang nakakatakot at pangit na anyo. Hindi nagkamali sa diagnosis, hindi aksidente. Ito ay sinadya. Salamat, Ana. Sabi ni Isa ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Niyakap niya ang MGA papel na para bang buhay niya ang nakasalalay dito. Mag-ingat ka, Isa, sabi ni Ana bago umalis. Kung sino man ang gumawa niyan, hindi siya simpleng tao. Bumalik si Isa. Sa loob ng mansyon basang-basa ng ulan, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aapoy na galit at ang nagyayelong takot. Kailangan niyang sabihin ito kay Mateo. Ngayon na, natagpuan niya si Mateo sa kanyang opisina, nakaupo sa dilim nakatingin sa ulan sa labas. Ginoo, sabi ni Isa, isinara ang pinto. Napalingon si Mateo. Nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Isa at ang basang envelope sa kamay nito, agad siyang napatayo. Anong nangyari? Inilatag ni Isa ang MGA papel sa kanyang mesa. Ang gamot, Ginoo. Pinatest ko po. Ito ang resulta. Habang binabasa ni Mateo ang MGA resulta, dahan-dahang nagbago ang kanyang mukha. Ang pagkalito ay naging pagkabigla, ang pagkabigla ay naging hindi makapaniwalang panginginig. At sa huli naging isang madilim at tahimik na bagsik. Ibinalibag niya ang MGA papel sa mesa. Sino? Sinong doktor ang nagreseta nito? Si Dr. Ricardo Vargas po, Ginoo. Ang pangalan niya ang nasa MGA lumang bote. Dr. Vargas, ang respetadong espesyalista, ang kaibigan ng pamilya, ang taong pinagkatiwalaan niya sa kalusugan ng kanyang anak sa loob ng 5 taon. Paano? Paano ito nangyari, bulong ni Mateo, na pasabunot sa kanyang buhok? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Manang Lorna may dalang isang tasa ng tsaa para kay Mateo. Nakita niya ang tensyon sa silid, ang MGA papel, na nakakalat ang galit sa mukha ng kanyang amo. Manang Lorna, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay nakakatakot sa pagiging kalmado. Halika dito. Nanginginig na lumapit ang matanda. Sino ang nagrekomenda kay Dr. Vargas sa atin, tanong ni Mateo. Napayuko si Manang Lorna. Ang kanyang MGA balikat ay nagsimulang manginig. Sa loob ng maraming taon, itinago niya ang isang lihim, isang bagay, na ipinangako niyang hindi sasabihin, dala ng utang na loob at takot. Ngunit ngayon, sa harap ng nagbabagang katotohanan, hindi na niya kaya. Manang muling tanong ni Mateo, mas may diin. Ang tasa ng tsa ay nahulog mula sa MGA kamay ni Manang Lorna na basag sa sahig. Napaluhod siya at doon sa gitna ng nabasag na porselana, ang katotohanan
ay lumabas kasabay ng kanyang MGA hikbi. Si Senyora Sofia po Ginoo, hagulgol niya. Pagkatapos pong mamatay ng senyora, sinabi po ni Senyora Sofia na kailangan daw po natin ng mas magaling na espesyalista para kay Lira. Siya po ang nagdala kay Dr. Vargas dito. Sila po ay matagal nang magkakilala. Ang huling MJ salita ay tumatak sa isipan ni Mateo na parang isang bakal na pinainit sa apoy. Matagal nang magkakilala. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang pagpipilit ni Sofia na sundin ang bawat utos ng doktor. Ang kanyang galit sa tuwing may nagtatangkang gumawa ng kakaiba para kay Lira. Ang kanyang pagkasuklam sa pagbuti ng bata. Isang malalim at halos hindi makataong ungol ang kumawala mula sa lalamunan ni Mateo. Ang pighati na matagal na niyang kinimkim ay naging isang dalisay at nag-aalab na galit. Hindi niya kailangang magsalita. Tumingin lang siya kay Isa at sa isang tingin, nagkaintindihan sila. Ang bagyo ay hindi lang nasa labas. Ang totoong bagyo ay malapit nang magsimula sa loob ng Mansyon de Villa. At sa gitna nito, ang tanging magiging biktima o tagapagligtas ay ang katotohanan. Ang opisina ni Mateo ay naging sentro ng paparating na bagyo. Ang tunog ng nabasag na tasa at ang hagulgol ni Manang Lorna ay tila isang hudyat. Si Mateo ay hindi nagsalita. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan niyang inalalayan si Manang Lorna na tumayo. Umuwi ka muna sa pamilya mo, Manang. Magpahinga ka. Sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nagpakaba sa matanda. Pagkatapos ay lumingon siya kay Isa. Dalhin mo si Lira sa silid laruan sa ikalawang palapag. Siguraduhin mong hindi siya lalabas anuman ang marinig niya. Tumango si Isa. Nakita niya ang determinasyon sa MGA mata ni Mateo, isang malamig at matigas na determinasyon na ngayon lang niya nakita. Kinuha niya si Lira na tahimik na naglalaro sa sala at inakyat ito. Bago niya isara ang pinto ng silid laruan, sumulyap siya sa ibaba. Nakita niya si Mateo na nakatayo sa paanan ng enggrandeng hagdanan, naghihintay na parang isang mangangasong nag-aabang sa kanyang biktima. Hindi nagtagal bumukas ang pangunahing pinto. Pumasok si Sofia, dala ang aura ng tagumpay mula sa isang sosyal na pagtitipon. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na bestida at ang kanyang labi ay may matingkad na pulang kolorete. Ngumiti siya nang makita si Mateo. Mateo, mahal na rito ka pala. Akala ko ba'y magkukulong ka na naman? Sa lungga mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay may halong panunukso. Naghintay ako sa iyo, Sofia. Sagot ni Mateo, hindi gumagalaw. Naramdaman ni Sofia ang kakaibang lamig sa boses nito. Ang kanyang ngiti ay bahagyang naglaho. May problema ba? Sa halip na sumagot, dahan-dahang naglakad si Mateo patungo sa sala. Kinuha ang MGA papel ng laboratorio mula sa mesa at bumalik sa harap ni Sofia. Inihagis niya ang MGA ito sa sahig sa paanan ng babae. Ang MGA papel ay kumalat na parang MGA tuyong dahon. Ano yan, tanong ni Sofia. Nagsalubong ang MGA kilay. Basahin mo, utos ni Mateo. Nagatubiling yumuko si Sofia at pinulot ang isang papel. Habang binabasa niya ang MGA salitang cyclopentolato, abnormal dosage, at vision impairment, ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang pagkukunwari ay nagsimulang gumuho. Hindi ko alam kung ano to, sabi niya, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Isang kalokohan na naman ba ito? Nang katulong na yan. Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng panginginig dahil sa galit. Si Dr. Vargas Sofia, ang magaling na espesyalistang dinala mo rito. Bakit? Dahil nag-aalala ako para kay Lira. Mabilis na sagot ni Sofia. Alam mong mahal na mahal ko ang pamangkin ko. Gusto ko lang siyang makuha ang pinakamahusay na pangangalaga. Pangangalaga, humalakak si Mateo nang mapakla isang tunog na nakakapangilabot.
Ang tawag mo ba sa lason na ito ay pangangalaga 5 taon, Sofia? 5 taon mong pinanood ang anak ko na mabuhay sa kadiliman. 5 taon kang naging kakuntsaba sa pagpapahirap sa kanya. Para saan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sigaw ni Sofia, ang kanyang MGA mata ay nagsimulang mamula sa takot. Para saan? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Mateo sa buong mansyon. Sa isang hakbang nasa harap na siya ni Sofia, hinawakan ito ng mahigpit sa braso. Para sa pera. Hindi ba? Ang ari-arian ng kapatid mo, naisip mo sigurong kung mananatiling inutil si Lyra, kung mananatili akong isang wasak na ama, mas madali mong makokontrol ang lahat. Mas madali mong makukuha ang yaman na sa tingin mo ay para sa'yo. Bitiwan mo ako. Pumigla si Sofia, ang kanyang eleganteng anyo ay naglaho na napalitan ng isang desperadong hayop na na-corner. Wala kang patunay. Ang patunay ay nasa itaas. Sabi ni Mateo, itinuro ang hagdanan. Ang patunay ay ang anak kong nagsisimula nang makakita. Ang anak kong ninakawan ninyo ng 5 taon ng kanyang buhay. Ang pamangkin mong sinasabi mong mahal na mahal mo. Sa wakas, bumigay si Sofia. Ang kanyang MGA luha ay bumuhos, hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng pagkatalo at galit. At ano ngayon? Mateo, humagulgol siya. Kasalanan ko bang mas matalino ako? Oo, dinala ko si Vargas. Oo, alam kong may ginagawa siya. Pero para rin naman ito sa'yo, para hindi ka na umasa sa wala, para matanggap mo na ang sitwasyon. Isang bulag na bata na pabigat lang habang buhay. Ang huling MGA salita ay tila isang malakas na sampal kay Mateo. Binitiwan niya si Sofia na parang isang basahan. Napaurong siya ng didiri. Pabigat ulit niya ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Ang anak ko, isang pabigat. Tumingin siya kay Sofia at sa MGA mata niya nakita ni Sofia ang isang bagay na mas masahol pa sa galit. Nakita niya ang pagwawakas. Ang pagwawakas ng lahat ng koneksyon, ng lahat ng alaala ng kanyang kapatid, ng lahat ng pagturing sa kanya bilang pamilya. Kunin mo ang MGA gamit mo, malamig na sabi ni Mateo. Mateo, pakiusap. Sinabi kong kunin mo ang mga gamit mo, sigaw niya. At sa pagkakataong ito, sinipa niya ang isang maliit na mesa na naging dahilan upang mabasag ang isang mamahaling florera. Ayokong makita ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito kahit isang segundo, PA. Mula sa araw na ito, hindi na kita kilala. Wala akong hipag. Wala kang pamangkin. Lumayas ka. Alam ni Sofia na tapos na ang laro. Tinitigan niya si Mateo ng may sukdulang pagkamuhi. Magbabayad ka rito, Mateo, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging isang makamandag na bulong. Ikaw. At ang bago mong kirida. Pagkatapos noon ay mabilis siyang tumalikod at umakyat sa hagdanan. Naiwan si Mateo sa gitna ng sala, napapaligiran ng MGA basag na piraso ng florera at ng MGA basag na piraso ng kanyang tiwala. Nanginginig siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanyang natuklasan. Napaupo siya sa sahig, isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang MGA palad, at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, humagulgol siya na parang isang bata para sa kanyang asawa, para sa MGA taong nawala sa kanyang anak, at para sa kanyang sariling pagkabulag. Sa itaas sa likod ng nakasarang pinto, narinig lahat ni isa. Narinig niya ang MGA sigaw, ang pagbasag, ang pag-amin, at sa huli, ang nakakabasag pusong hagulgol ng isang ama. Niyakap niya si Lyra nang mahigpit pinoprotektahan ito mula sa ingay. Ngunit alam niya na ang ingay na yon, kahit gaano kasakit, ay ang tunog ng paglaya. Ito ang tunog ng pagtatapos ng isang mahabang madilim na kasinungalingan. At sa MGA guho nito, alam niyang mayroon na silang pagkakataon na magsimulang muli. Ang pag-alis ni Sofia ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan sa mansyon. Ito ay isang katahimikang hindi na mabigat at malungkot, kundi isang katahimikang malinis na parang isang silid na sa wakas
ay nalinis matapos ang matagal na panahon. Ngunit alam ni na Mateo at Isa na ang pagpapaalis kay Sofia ay hindi ang katapusan, kundi ang simula lamang ng isang mas malaki at mas mapanganib na digmaan. Kinabukasan agad na tinawagan ni Mateo ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Attorney David Reyes, isang matalik na kaibigan na kasama niya mula PA sa kolehiyo. Nagkita sila sa opisina ni Mateo kung saan inilahad niya ang lahat ng MGA resulta ng laboratorio, ang pag-amin ni Manang Lorna at ang komprontasyon kay Sofia. Si Attorney Reyes, isang lalaking kalmado at masusing mag-isip, ay nakinig ng walang imik. Matapos basahin ang MGA dokumento, isang seryosong ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Mateo, hindi ito simpleng medical malpractice, sabi niya. Kung mapapatunayan natin na may intensyon at sabwatan sa pagitan ni Sofia at ni Dr. Vargas, ito ay isang kasong kriminal. Child abuse, serious physical injuries, maaaring umabot PA sa attempted homicide. Gawin mo ang lahat ng kailangan, David, mariing sabi ni Mateo. Walang gastos ang titipirin. Gusto kong managot sila sa batas. Nagsimulang kumilos ang legal na team ni Mateo. Nag-file sila ng formal na reklamo laban kay Dr. Ricardo Vargas sa Professional Regulation Commission PRC at sa National Bureau of Investigation NBI. Ang unang hakbang ay subukang hanapin si Dr. Vargas na ayon sa kanilang paunang investigasyon ay bigla na lamang isinara ang kanyang klinika at nawala na parang bula. Habang nagaganap ang legal na proseso, nagsimula na ring gumanti ang kabilang panig. Isang umaga nagulat si Mateo nang makita ang kanyang pangalan sa front page ng isang kilalang tabloid. Ang headline, Bilyonaryong Ama, Pinabayaan ang Anak, Mga Makabagong Terapiya Tinanggihan. Ang artikulo na isinulat ng isang hindi kilalang reporter ay naglalarawan kay Mateo bilang isang ama na labis na nagluluksa, kaya't tinanggihan niya ang MGA moderno at epektibong paggamot para sa kanyang anak at sa halip ay nagtiwala sa isang hindi kwalipikadong katulong. Bagamat walang binanggit na pangalan, malinaw na si Isa ang tinutukoy. Sinungaling sigaw ni Mateo, ibinalibag ang dyaryo sa mesa. Malinaw sa kanya kung sino ang nasa likod nito. Si Sofia. Ginamit nito ang kanyang MGA connection sa media para siraan siya, para baliktarin ang kwento at palabasin na siya ang kontrabida. Ang artikulo ay simula PA lamang. Sa Maya sumunod na araw, nagsimulang makatanggap si Isa ng MGA kakaibang text message sa kanyang cellphone mula sa MGA, hindi rehistradong numero. Alam namin kung nasaan ka. Lubayan mo na ang MGA de Villa kung ayaw mong pagsisihan. Ang MGA taong nakikialam sa hindi nila buhay ay madalas napapahamak. Noong una, hindi niya ito pinapansin. Ngunit isang gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo, isang bato ang ibinato sa bintana ng sala na nagdulot ng malakas na pagbasag. Walang tao sa labas nang tingnan nila, ngunit sa batong yon ay may nakataling isang papel. Nakasulat dito sa pulang tinta, Huling Babala. Doon na natakot si Isa, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Lira. Ipinakita niya ang MGA text message at ang papel kay Mateo. Ang mukha ni Mateo ay nagdilim sa galit. Agad siyang kumuha ng karagdagang security guards para magbantay sa buong mansyon. Hindi sila magtatagumpay. Isa sabi ni Mateo, hinawakan ng kanyang kamay, isang kilos na nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi kita pababayaan. Hindi natin sila hahayaang manalo. Ang MGA paninira at pagbabanta ay may epekto sa labas ng mansyon. Ang ilang kaibigan sa negosyo ni Mateo ay nagsimulang dumistansya. Ang MGA imbitasyon sa MGA sosyal na pagtitipon ay biglang huminto. Ang mundo ng mayayaman na dati yumuyukod sa kanya ay ngayon nagbubulungan sa kanyang likuran. Ngunit sa loob ng mansyon ang MGA pag-atake na ito ay may kabaligtarang epekto.
mas lalo nitong pinatibay ang samahan ni na Mateo at Isa. Sila ay naging magkakampi sa isang digmaan. Ang kanilang MJ gabi ay ginugugol sa pag-uusap tungkol sa kaso sa pagpaplano ng susunod na hakbang at sa simpleng pagbibigay ng suporta sa isa't isa. Ang dating amo at katulong ay ngayon ay 2 taong nagkakaintindihan ng walang maraming salita. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lyra ay patuloy na namumukadkad. Ang bawat araw ay isang bagong pagtuklas. Nagsimula na siyang makakilala ng MGA hugis. Sa tulong ni Isa, natutunan niyang isulat ang kanyang pangalan. Ang MGA letra ay malalaki at hindi PA perpekto. Ngunit para sa kanila ito ay isang obra maestra. Ang kanyang paboritong gawain ay ang paghahalo ng MGA kulay. Binilhan siya ni Mateo ng isang malaking set ng non-toxic na pintura at malalaking papel. Ang dating tahimik at blangkong silid laruan ay napuno ng MJ maningning na kulay medya abstraktong guhit ng pula-dilaw at asul. Isang gabi habang nagpipinta si Lyra, lumapit si Mateo at umupo sa tabi niya. "Anak, anong ginagawa mo?" tanong niya. Tumingala si Lyra, may bahid ng berdeng pintura sa kanyang pisngi. "Gumagawa po ako ng araw, Papa." Sagot niya, itinuro ang isang malaking dilaw na bilog. At ito po, idinagdag niya, iginuhit ang isang maliit na stick figure sa tabi nito na may kulay bughaw. Si Mama Isa. Napatigil si Mateo. Mama Isa. Ang emige salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso. Tumingin siya kay Isa na nakatayo sa may pintuan at nakangiting nakamasid sa kanila. Ang kanilang MG mata ay muling nagtagpo at sa pagkakataong ito, ang tulay sa pagitan nila ay hindi na lamang gawa sa pasasalamat at respeto. Ito ay gawa na sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na nagsisimulang magkapangalan. Alam nilang ang laban ay malayo, PA sa pagtatapos. Ang MGA banta ay totoo, ang MGA kasinungalingan ay kumakalat at ang panganib ay nasa paligid. Ngunit habang nakikita nilang ang mundo ni Lyra ay lumalawak at nagkakaroon ng kulay, alam nilang sulit ang lahat ng pakikipaglaban. Ang bawat guhit ni Lyra sa papel ay isang patunay na ang liwanag ay palaging mas malakas kaysa sa kadiliman. At para sa liwanag na yon, handa silang harapin ang anumang bagyo. Ang MGA paninira at pagbabanta sa halip na pahinain ang kanilang loob ay nagsilbing gatong sa determinasyon ni Mateo. Sa tulong ni Atty. Reyes, gumawa sila ng isang matapang na hakbang. Sa halip na manatiling depensibo, sila ang aatake. Nagpatawag si Mateo ng isang press conference. Sa harap ng kumikislap na MJ ilaw ng kamera at media mikroponong nakaumang sa kanya, si Mateo de Villa ay hindi ang wasak na biyudo na kilala ng publiko. Siya ay isang ama, galit determinado, at handang ipaglaban ang kanyang anak. Kalmado niyang isinalaysay ang kanilang pinagdaanan, ipinakita ang MGA kopya ng resulta ng laboratorio at hayagang pinangalanan si Dr. Ricardo Vargas bilang taong responsable sa halos permanenteng pagkabulag ng kanyang anak. Hindi niya binanggit si Sofia, iniwan niya ang bahaging iyon sa korte, ngunit malinaw na ipinahiwatig niya na may sabwatan na naganap. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Isa. Nang tanungin siya ng isang reporter kung ano ang kanyang papel, simple lang ang kanyang sagot. "Ina po ang turing ko kay Lyra." Sabi niya, ang kanyang sinseridad ay tumagos sa MGA screen ng telebisyon sa buong bansa at gagawin ng isang ina ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Ang press conference ay nagbago sa lahat. Ang kwento ay naging isang pambansang usapin. Ang simpatya ng publiko na dati hinahati ng MGA maling balita ay bumuhos para kay Lyra. Ang social media ay napuno ng hashtag na hustisya para kay Lyra. Ang pinakamalaking epekto nito ay ang paglabas ng iba pang MGA biktima, emaga pamilya
Mula sa iba't ibang parte ng bansa na dati natatakot o walang boses, ay nagsimulang magsalita. Ay magulang na nagkwento ng kanilang MJ anak na dumanas ng biglaang paglabo ng paningin matapos magpagamot kay Dr. Vargas. Ang isang reklamo ay naging 10 pagkatapos ay 20. Ang kaso ni Lyra ay naging susi na nagbukas sa isang kahon ng Pandora ng MGA medikal na krimen. Dahil sa bigat ng ebidensya at panggigipit ng publiko, ang NBI ay kumilos ng mabilis. Matapos ang ilang linggong paghahanap, natunto nila si Dr. Ricardo Vargas na nagtatago sa isang probinsya sa Visayas. Siya ay dinakip at ang kanyang larawan na nakaposas ay lumabas sa lahat ng pahayagan. Sa kanyang testimonya sa pag-asang mapagaan ang kanyang sentensya, inamin niya ang lahat at itinuro si Sofia de Villa bilang utak sa likod ng plano para kay Lyra. Isang warrant of arrest ang inilabas para kay Sofia. Dinakip siya sa isang mamahaling condominium at ang kanyang paglabas na pilit tinatakpan ng mukha mula sa MGA camera ay naging isang simbolo ng kanyang pagkatalo. Ang balita ng kanilang pagkadakip ay nagdala ng isang pakiramdam ng lunas sa mansyon, ngunit hindi pagdiriwang. Alam ni na Mateo at Isa na ang tunay na laban sa korte ay magsisimula PA lamang. Sa gitna ng unos ng media at paghahanda sa kaso, ang buhay sa loob ng mansyon ay nagpatuloy sa isang bagong ritmo. Nagpasya si Mateo na kumuha ng isang espesyalista sa visual therapy para tulungan si Lyra. Isang batang terapista na nagngangalang Teacher Ana ang nagsimulang dumalaw 3 beses sa isang linggo. Sa ilalim ng kanyang gabay, si Lyra ay natutong gamitin ang kanyang MGA mata sa paraang hindi niya kailanman nagawa. Naglalaro sila ng MGA puzzle. Nag-aayos ng MGA may kulay na block at nagsasanay na subaybayan ang MGA gumagalaw na ilaw. Ang kanyang pag-unlad ay mabilis at kamangha-mangha. Isang gabi habang nag-aayos ng hapunan, nagkaroon ng brownout. Ang buong mansyon ay binalot ng kadiliman. Mabilis na kumuha si Isa ng kandila at sinindihan ito. Biglang pumasok sa kusina si Mateo dala si Lyra na halatang natakot. Papa, madilim bulong ni Lyra na kayakap sa kanyang ama. Huwag kang mag-alala, anak. Andito kami, sabi ni Isa, inilapit ang kandila. Ang maliit at sumasayaw na apoy ng kandila ay nagbigay ng mainit na liwanag sa kanilang MGA mukha. Tinitigan ito ni Lyra hindi sa takot kundi sa pagkamangha. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang anino ni Isa sa dingding. Anino, sabi niya. Ngumiti si Isa. Nagsimula siyang gumawa ng MGA hugis gamit ang kanyang MGA kamay, isang aso, isang ibon. Si Lyra ay tumawa, isang tunog na napakasarap pakinggan. Kinuha ni Mateo ang isa pang kandila at sinindihan ito. Umupo silang 3 sa sahig ng kusina. Sa gitna ng dilim, naglalaro ng MGA anino. Tumatawa na parang isang ordinaryong pamilya. Walang kuryente, walang ingay mula sa labas, walang kaso, walang problema. Sila lang. Nang bumalik ang kuryente, nagkatinginan sina Mateo at Isa sa ilalim ng biglaang liwanag ng MGA bumbilya. Ang saya ng sandaling iyon ay nanatili sa hangin. Isa nagsimula si Mateo, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ito. Hindi niyo po kailangan, sagot ni Isa. Ang makita si Lyra na masaya ay sapat na. Hindi lang yun, pagpapatuloy ni Mateo, lumapit siya. Binago mo hindi lang ang buhay niya, kundi pati ang sa akin. Ipinakita mo sa akin kung paano muling umasa. Ipinakita mo sa akin kung paano muling magmahal. Ang huling MGA salita ay binitawan niya nang may pag-aalangan, ngunit puno ng katapatan. Napatigil si Isa, ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Isa sa mismong lugar kung saan siya sinampal ni Sofia. Patawarin mo ako kung hinayaan kong masaktan ka rito, bulong niya. Matagal na po yung wala sagot ni Isa, ang kanyang MGA mata ay nangingilid.
Hindi ko nahahayaang mangyari ulit. Yon pangako ni Mateo. Gusto kong manatili ka rito, Isa. Hindi bilang katulong, hindi bilang tagapag-alaga. Huminto siya tila naghahanap ng tamang salita. Gusto kong manatili ka rito bilang ikaw. Bilang parte ng buhay namin. Bilang parte ng pamilyang ito. Hindi na kailangan ng mas maraming salita. Sa ilalim ng liwanag ng kusina sa gitna ng isang bahay na dating puno ng anino, ang 2 taong pinagtagpo ng isang trahedya ay nakahanap ng isang bagong simula. Hindi nila alam kung ano ang dadalhin ng bukas o kung gaano kahirap ang laban sa korte, ngunit sa sandaling iyon alam nilang hindi na sila mag-iisa sa pagharap dito. Ang hustisya para kay Lyra ay paparating na. At kasabay nito isang bagong pag-ibig, ang tahimik na nabubuo kasing liwanag at kasing init ng apoy ng kandila na nagsilbing tanglaw nila sa dilim. Ang gallery ay puno ng MGA tao ng MGA bulungan, ng paghanga at ng mahinang tunog ng musikang klasikal. Ang MGA puting pader ay nababalutan ng MJ canvas na sumisigaw sa matingkad na kulay at emosyon. Ang bawat pinta ay isang bintana sa isang mundong minsay madilim, ngunit ngayoy puno na ng liwanag. Ito ang gabi ng unang solo exhibit ni Lyra de Villa. Sa edad na 10 taon, si Lyra ay hindi na ang tahimik at blangkong bata sa mansyon. Siya ay isang batang babae na may MGA matang kumikinang, sa buhay isang nangiting laging handang sumilay at isang pambihirang talento sa sining. Ang kanyang paningin bagamat hindi perpekto at nangangailangan PA rin ng salamin sa mata ay naging kanyang pinakamalakas na sandata. Nakikita niya ang mundo sa paraang hindi nakikita ng karamihan sa pamamagitan ng MGA hugis, kulay at liwanag na sumasayaw sa kanyang paningin. Nakatayo siya sa gitna ng gallery, nakasuot ng isang simpleng puting bestida, medyo kinakabahan ngunit mas nangingibabaw ang saya. Sa tabi niya ay si Mateo na ang MGA guhit ng pighati sa mukha ay napalitan na ng MGA linya ng pagmamalaki at kaligayahan. At sa kabilang tabi niya hawak ang kanyang kamay ay si Isa. Hindi na si Isa ang kasambahay na may takot sa MGA mata. Siya ngayon, si Gingad Isabela de Villa. 1 taon matapos ang matagumpay na paglilitis kung saan sina Dr. Vargas at Sofia ay parehong nahatulan ng mahabang pagkabilanggo, isang tahimik at pribadong kasal ang nagbuklod sa kanila ni Mateo. Ang kanilang pagsasama ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig, kundi isang testamento ng paghilom. Ladies and gentlemen, nagsalita ang curator ng gallery sa mikropono. Isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang batang artist sa likod ng MGA obrang ito. Lyra de Villa nagpalakpakan. Ang MGA tao lumapit si Lyra sa mikropono, tiningnan ng MGA taong nakangiti sa kanya MGA kaibigan. MGA guro si Attorney Reyes at maging si Manang Lorna na matapos pagsilbihan ng kanyang sentensya para sa pagtatakip ng krimen ay humingi ng tawad at naging isang mapagmahal na lola. Sa kanya, huminga ng malalim si Lyra. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Maraming salamat po sa pagpunta. Ang bawat pinta na nakikita ninyo dito ay isang piraso po ng aking buhay, isang piraso ng aking kwento. Iginilid niya ang kanyang tingin sa pinakamalaking pinta sa gallery na nakasabit sa sentrong pader. Ito ang nag-iisang pinta na may pangalan. Ito ang sentro ng buong exhibit. Ang pinta ay may pamagat na Ang Unang Ilaw. Ito ay isang obra na tila abstract sa unang tingin, isang malawak na canvas na halos nababalutan ng iba't ibang tono ng itim-abo at madilim na bughaw. Ngunit sa gitna ng lahat ng kadiliman, may isang maliit na punto ng liwanag, isang mainit maningning at kulay gintong liwanag na nagmumula sa kamay ng isang hindi malinaw na anyo ng isang babae. At mula sa maliit na liwanag na yon, ang MGA kulay ay nagsisimulang sumibol isang hibla ng pula, isang patak ng dilaw, isang guhit ng luntian na tila MGA ugat
na gumagapang palayo sa kadiliman. Ang pintang yun po pagpapatuloy ni Lyra, itinuro ang obra ang pinakamahalaga sa akin. Marami po ang nagtatanong kung ano ang unang bagay na nakita ko. Sabi nila, siguro ang araw o ang MGA bulaklak o ang mukha ng papa ko. Napatingin siya kay Mateo at ngumiti. Pero ang totoo po, ang unang tunay na liwanag na nakita ko ay hindi nanggaling sa aking MGA mata. Ito ay isang liwanag na naramdaman ko muna bago ko PA man ito nakita. Dahan-dahan siyang lumingon at tinitigan si Isa na ngayon ay may MGA luhang namumuumuo na sa MGA mata. Ito po ay ang liwanag mula sa isang flashlight ng cellphone sa isang madilim na gabi na hawak ng isang babaeng hindi natakot na hanapin ako sa kadiliman. Ito ang liwanag ng pag-asa na dala ng isang taong naniwala na ako ay higit i-PA sa isang sirang manika. Ito ang liwanag ng pagmamahal ng isang ina na ibinigay sa akin ng tadhana. Kinuha ni Lyra ang kamay ni Isa at itinaas ito. Ang unang ilaw ko po ay ang aking mama Isa. Para po sa inyo ang lahat ng ito. Sa sandaling iyon, ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong gallery, mas malakas at mas emosyonal kaysa kanina. Si Isa ay hindi na napigilan ng kanyang pag-iyak at niyakap niya si Lyra ng napakahigpit. Lumapit si Mateo at niyakap silang dalawa, binubuo ang isang bilog ng pagmamahal sa gitna ng sining na isinilang mula sa kanilang pinagdaanan. Habang nakayakap sila, bumulong si Isa sa tainga ni Lyra. Ikaw ang liwanag ng buhay ko, anak. Kayo ng papa mo. Ang Mansion de Villa na dati isang mansyon ng MGA Anino ay ngayon isang tahanan na puno ng tawanan, musika at medyo-abatik ng pintura sa sahig. Ang MGA bintana na dati laging nakasara ay ngayon bukas na bukas, pinapapasok ang sikat ng araw. Ang kwento nila ay hindi isang kwento tungkol sa isang milagro ng paggaling, kundi isang kwento tungkol sa milagro ng pagmamalasakit. Isang paalala na kung minsan ang kailangan lang para mahanap ang daan palabas sa kadiliman ay isang tao na handang magdala ng kahit isang maliit na ilaw. At para kay Lyra, ang ilaw na yon ay sapat na para ipinta ang isang buong mundo ng MGA bagong kulay.